Hello everyone! I'm back again. I am Teacher Eds and I will be your guide in understanding the RPMS PPST. So last time, ang diniscuss natin ay Objective 1 at saka yung Objective 2. Marami na tayo na-discuss doon, so pwedeng yung balikan yung mga previous videos para alam nyo kung paano natin susundan. Ngayon naman, di-discuss natin ay kung posible ba talaga na pagsabayin yung dalawa or more pa na indicators sa isang observation. Kasi let us remember, we will be observed 4 times at doon sa 4 times na yon, 7 indicators yung hahanapin sa atin. So, paano natin paplanuhin na yung mga activities natin ay sasagot doon sa 7 indicators? So, bigyan muna natin ng sample. Since tapos na natin yung Objective 1 at saka yung Objective 2, ang isusunod na natin ngayon, susubukan nating pagsabayin kung posible ba sina Objectives 3 and 4. Okay, so let us start with understanding the indicators. So, ang sabi dito, titingin ako ulit kay COT, kay Classroom Observation Tool, kung ano yung hinahanap ng mga indicators. So, para kay Indicator 3, ang sabi dito, applies a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. So, ano ang hinahanap ng indicator na ito? So, hinahanapan tayo ng mga teaching strategies, range of teaching strategies na makakapag-develop ng critical thinking skills ng ating mga bagets. Minsan, hindi pala minsan, kadalasan, ang nangyayari kapag sinabing higher order thinking skills, ang nasa isip lagi natin ay mga questions. Dapat kapag nag-observe yung rater ko, dapat may tanong ako na why, may tanong ako na how. Pero, kung titingnan natin yung indicator natin dito sa Classroom Observation Tool, hindi lang siya puro questions. Kasi pwede rin naman tayo mag-develop ng critical thinking skills sa mga bata gamit ang mga iba't ibang activities. So, sabi dito, the teacher provides a broad range of questions and activities including those of higher order that challenge learners to analyze their thinking to promote deeper understanding. Yun yung number 7, level 7 yung binasa ko na yon. So, yun yung hinahanap. Hindi lang siya puro questions, meron ding activities. So, yun yung para kay Indicator 3. Ngayon naman, tingnan natin yung balak nating isabay kung kaya talaga siya. Si Indicator 4. Si Indicator 4 naman ang sabi niya, manages classroom structure to engage learners individually or in groups in meaningful exploration, discovery, and hands-on activities within a range of physical learning environments. So, ang hinahanap naman dito ay yung sa physical setup. Nakakakilos ba na maayos yung mga bata doon sa ating room? Yung mga activities ba na ibinibigay natin para sa kanila ay engaging? Na-engage ba sila doon sa pinapagawa natin sa kanila? So, kung ganun yung nangyayari, ibig sabihin, nagagawa natin ito. Kung level 7 ang titingnan natin, which is the highest level dito nga sa Classroom Observation Tool, sabi dito, the teacher organizes and maintains classroom structure and engages learners individually or in groups in meaningful exploration, discovery, and hands-on learning activities within a range of physical learning environments. So, hindi lang ito humahangga sa loob ng classroom kung paano natin isinet up yung classroom. Hindi lang to doon nag-e-end. Pwede rin naman na kung mas malaki-laking activities yung gagawin natin at mas malaki yung kailangan natin na area, pwede tayong lumabas ng classroom. Doon tayo magpa-observe. Pwede rin naman natin yung gawin. For as long as yung learning nagta-take place dahil doon sa activities na ibinigay natin na naaangkop doon sa lugar na pinagagawaan natin ng ating activities. Na ma-maximize natin yung lugar na pinagagawaan natin. Okay,
So, dalawa yung indicators na hahanapin natin sa observation na to. Dalawa lang dito sa sample natin. Sa totoong buhay, 7 talaga yung hinahanap. Pero dito, try natin yung dalawa. So, indicators 3 and 4, yung susubukan natin pagsamain. Higher order thinking skills at saka manages classroom structure to engage learners individually or in groups in meaningful exploration. So, diretso na ako sa kung paano ko siya nagawa dito sa aking portfolio. Balik tayo dito. So, nandito na tayo. Tapos na natin sina objectives 1 and 2. Tapos na si 1. Ang objective 3, by the way, ay under KRA 1 pa rin. Content, knowledge, and pedagogy. So, tapos na tayo kay 1. Tapos na rin tayo kay 2. Dito na tayo kay objective 3. So, this is my COT. Dito ko nilagay yung tab. Ang gagamitin kong example, hindi naman yung first observation ko. Gagamitin ko naman ngayon yung aking third observation. So, nasa na yung aking third. So, dito sa third observation, nakakuha ako ng 7 at saka para sa objective 3 ay 7 at sa objective 4 ay 7 din. Okay, so ano ba ginawa ko dito sa aking third lesson para sa observation? Okay, bali dito, ang naging topic ko ay, ang napili kong topic, diba? Pinipili naman natin yung topic natin. Kung anong mas komportable tayong topic. Announced naman ang observation. Kaya siya announced kasi ang dami nating itatarget na objectives. Ito, ang niready ko ay tungkol sa aking topic na finding the area of composite figures. So, para sa mga hindi math teachers, mga math teachers, mas magagaling pa sa akin yung mga yan. Dito, tingnan po natin to. Ganito po yung mga composite figures. So, yung merong iba yung shape, hindi siya yung rectangle lang, hindi siya yung triangle lang. So, merong mga iba-ibang shapes sa isang figure, sa isang composite figure. Ganito yung example nun. Yung topic na yan, medyo mahirap yan para sa mga bata kasi minsan, hindi nila nakikita agad. Hindi nila nakikita agad yung dalawang different figures na pinag-combine para ma-compute nila yung area. Hindi yun madaling makita para sa kanila. So, ang ginawa ko dito, meron akong mga envelope, tapos merong mga nakadikit doon na maliliit na picture ng mga composite figures. May laman yung envelope na dalawang figure na magkaiba ng color. So, ang gagawin nila, ididikit nila yun sa Manila paper para mabuo yung figure na nandun sa labas ng envelope. So, yun yung una nilang gagawin. Para ma-visualize nila, ganun lang muna yung pinagawa ko. Tapos, nung sumunod na, para i-compute yung area, binigyan ko sila ng problems. Actually, sa klase ko, laging merong 10 groups. Yung 10 groups na yun, mula umpisa ng quarter o mula umpisa ng taon na i-set up ko na yun. Tapos alam ko na, at alam din ng mga estudyante ko kung saan sila pupunta kapag ka meron ng group activities. So, yung group 1 dito, tayong mga teachers magagaling dyan eh. So, kapag ka may group activities, isang sabi lang na go to your groups. Alam na kaagad ng mga bata kung saan sila pupunta. Tapos kapag sinabi natin, go back to your groups, isang pitik lang, nabalik na natin agad yung mga bata sa pwesto nila. So, sabi ko, kung ganito yung makikita nila na figure, isipin nila, area mo, area ko, area nating lahat. So, ito, area mo, area ko. Pinag-iba ko kasi ng color, diba? So, yung isang shape ay ginawa ko lang na ibang color, yung isa ibang color. Tawag doon, area mo, area ko, area nating lahat.
So, ganun yung pinapagawa ko sa kanila para madali nilang natatandaan. Kapag sinabi ko na area mo, area ko, area nating lahat, alam na nila na meron dong composite figures. So, nung nagsosolve na sila, nakakatuwa kasi, di ba 10 sila na groups. Yung groups 1, 2, 3, 4, and 5, iba-iba yung ginagawa ng mga yan. Tapos yung group 6, kaparehas ng ginagawa ng group 1, yung group 7, group 2, yung group 8, group 3, yung group 9, group 4, tapos yung group 5, group 10. So, ano sila, dalawang grupo, magkakaparehas yung ginagawa nila, pero hindi nila alam. Nung natapos na nila yung kanilang activity, ang ginawa ko, pinapost ko sa board yung kanilang mga answers. Nung pinost na nila sa board, syempre, ang hinanap ko kagad, yung magkaiba ng sagot. So, nung nakita ko yung magkaiba ng sagot, pinatayo ko yung dalawang grupo na yon na magkaiba yung answers. Pinadefend ko sa kanila yung kanilang mga answers. So, nakakatuwa kasi para silang nagde-debate. Ipinagtatanggol ng isa yung sagot niya, tapos yung isa naman, dinedefend rin yung sagot ng grupo nila. Tapos, ginagawa nila ito in a polite manner. Sa pinapaliwanag nila kung bakit naging ganun yung sagot, kung bakit tama sila. Pero in the end, syempre, nagkasundo din kung ano talaga yung tamang sagot. So, nakakatuwa na ang ganda ng usapan nila. Parang very engaged yung mga bata sa discussion. At talagang grade 6 pupils, pero ganun sila. At nakita yon ng aking observer. Papakita ko lang sa inyo itong observation notes. Hindi naman to hina-highlight, pero ako, hina-highlight ko lang. Babasahin ko kasi siya. So, sabi dito, pupils engaged in the question and answer segment of the lesson. Pupils had a maximum participation in the discussion. An interactive discussion was very evident. The pupils were interested all throughout the flow of the lesson. There was also an interactive group task that contributed to the attainment of the learning goals. So, nakita talaga ng aking observer na nagkaroon ng venue para sila ay ma-engage sa isang task gamit yung activity na ibinigay ko nung time na yon. Engaged sila sa task, na iintindihan nila yung ginagawa nila at kaya nilang i-defend yung answer nila. Yung pagde-defend nila sa kanilang mga answers, kung bakit sila naniniwala na tama yon, ay isang way yon para ma-develop ang kanilang critical thinking skills. At nakita ko na talagang naintindihan nila yung kanilang ginagawa. So, kung ganun yung nangyari, makatarungan naman siguro na ako ay makakuha ng 7 doon sa dalawang objectives na yon. So, for indicator number 3, which is about higher order thinking skills, nagawa ko yon gamit yung activity na ibinigay ko. At yung questions din na follow up doon sa activities. Tapos naman, yung classroom setup ko, alam na ng mga bata kung saan talaga sila pupunta, plus engaged talaga sila doon sa activity na ibinigay ko sa kanila. At nagkaroon ng maximum participation at sigurado ako rin na naintindihan nila, nakatulong yung activities na ibinigay sa kanila para mas maintindihan nila yung topic for the day. It is not a simple topic, pero naintindihan nila gamit yung mga strategies ni teacher. So, ganun pinagsasabay. Kaya matagal ako gumawa ng lesson plan. Pinagsasabay ko yung mga iba't ibang objectives. Swerte ko rin nung time na yon kasi merong dalawang magkaibang sagot. Kung walang magkaibang sagot, ipapa-explain ko lang kung bakit. So, hindi ganun kalalim yung magiging discussion namin. Kaya, nakakatuwa rin yung mga bata. Ang ganda ng nagiging discussion kapag ka naka-ready talaga yung activities na po-provoke ng kanilang critical thinking skills.
yan ang kagandahan na announced ang observation kasi kapag hindi announced tapos i-observe, papasukin ako bigla para sa RPMS tapos gagamitan ako ng ganitong klaseng tool na masyadong mataas yung hinihingi. Hindi ko kaya. Sabi ko nga sa inyo, 1 week ako nagpaplano ng lesson ko. Minsan lumalagpas pa ng 1 week kasi 50 minutes lang ang math. Dapat magawa ko yung 7 hahanapin sa akin. So, ganun po. Ganun siya pinagsasabay. Kayo rin, sigurado ako, may iba pa kayong maiisip na mas magagandang activities kaysa dun sa naibigay ko. At sigurado, kayang-kaya natin na ipakita yung 7 indicators na hinahanap sa atin. So, that's it for objectives 3 and 4. Hindi na ako magko-compute ngayon kasi nahihirapan na yung brains ko. Shock lang. Hindi na ako magko-compute ngayon kasi yung mga pagko-compute naman, napakita ko na doon sa video ko, doon sa first at saka doon sa second. So this time, yung sinagot ko lang talaga ay kung pwede bang pagsabayin sa isang activity yung magkaibang indicators. And nakita naman natin, kayang-kaya talaga. Kayang-kaya yon. Ang pag-a-arrange pala, sorry, nakalimutan ko. Yung pag-a-arrange, katulad rin din nung nauna. Ganun din yung gagawin natin, yung COT, tapos lesson plan, COT, lesson plan, COT, lesson plan, COT, lesson plan, kung naka-4 na observation. So, ganun lang din po ulit. Kaya, sana na-enlighten kayo doon sa objectives 3 and 4. Pwede natin silang pagsabayin. Kasama pa yung iba. Kasi kung iisipin, may content din doon. So, nasagot ko din yung objective 1. Pero, nakafocus lang muna tayo kay objectives 3 and 4. So far, okay naman na yun. Napakita na natin. Kung kayo ay may questions, kung feeling nyo ay kulang yung explanation ko, pwede naman po kayong magtanong. Itanong nyo lang po dyan sa comment section at baka sasagutin ko na lang dun sa susunod na video if ever, kung meron kayong questions na pare-parehas or talagang kailangang sagutin. Mag-subscribe din po kayo dito sa video para manonotify kayo kapag may bago. Kasi, syempre, graduation time na ngayon. Medyo busy na ang March. Lagi naman tayong busy, pero mas busy pa ang March. So, pagka merong mga bagong video, sana ma-notify kayo agad. Yun po. At, that's it for now. Sa susunod, Objective 5 naman po tayo. Kung ano yung hinihingi ng Objective 5. So, that's all for now. I am Teacher Ads, and I will be your guide in understanding the RPMS PPST. Bye!